Hello po! May isang question pa tayong sasagutin. So, lubos-lubusin ka na po magsagot ng mga katanungan since free ako ngayon. Tapos mamaya busy na naman ako. Kaya alam niyo naman, di ako makapag-reply talaga ng mga messages, guys. And even sa aking Facebook page. But thank you so much po sa mga nag-follow at nag-like. Konting push pa. Oo, actually malayo pa tayo, pero malayo na. Salamat po. So, yung next question is, kung mag-apply ka po ba sa Thailand, mas prefer yung online application or gusto mo na mag-tourist ka agad? Ganon. Di ba? Yun naman yung lagi na tinatanong sa akin. Mas okay ba yung mag-tourist ka agad? Noong 2019, nang dumating kami dito, okay pa yung mag-tourist talaga ng bongga. Pero ngayon, kung gusto niyo lang talagang i-push na agad yung mga pangarap niyo sa buhay, go! Pumunta lang kayo dito. Pero, dapat, ready kayo palagi. So, ready niyo yung sarili niyo. What if matagalan kayong ma-hire? Tapos, mag-ready kayo financially. Di ba sinabi ko na dati to, na lahat ng lead, dapat ready kayo financially, spiritually, mentally. Ano pa ba? Lahat na ng mga li. Kasi super. My anxiety. Ganon. Papasok din dyan talaga, guys. Ang dami mo din talaga mapagdadaanan bago mo makamit yung gusto mong makahire ka agad. Kung meron kang kakilala, well, mas maganda yun. Pero kung sa akin ka po magpa-refer, hindi ko po magagawa yun dahil hindi tayo magkakilala at mahirap po yung mag-refer-refer ka ng tao. Tapos what if? Mga what ifs lang naman. What ifs may mangyari at kasalanan ng mga ni-refer nyo sa inyo, babalik. O, so parang ganun babalik ba? Pero kaya iniiwasan natin yung mga ganun. Kasi sariling sikap ay mas maganda din po para makita nila din sa sarili nyo, di ba? Kinaya ko, kaya nga nila. How much more pag ako, di ba? Mas kaya niyo yun. Hindi ko naman sinasabing hindi po tayo tutulong. Tumutulong po ako, ha? Ang dami ko pong nireplyan. Binigay ko po yung mga pwede niyo po magamit at saka yung pwede kayo makapag-apply ng mga sites. Yun lang. Hindi talaga, pwede niyo po ako maging reference dyan, pero hindi talaga pwedeng ako mismo yung magpapasok kasi hindi po ako agency. Wala pong ganun. Never po ako naging agency dito sa Thailand. Pwede naman kayo magtanong. Sasagutin ko lang. Pero huwag niyo akong gawing agency. So, yun na nga. Pagdating dito as tourist ka kasi, turista ka pa din. Tapos, alam niyo bang delikado na ngayon? May mga umiikot-ikot na po sa buong Thailand at nadadakit po yung mga turista na nagtuturo kasi apakadaming schools din. May probation kasi yan. 3 months probation. Pero nasa contract naman yan. You can let the police naman na may pakita niyo. Nasa kontrata under probation ako. But, yun kasi, nakalagay kasi as tourist. So, kapag na-overstay ka din dyan, dapat make sure ha, alam niyo po yung visa-visa ha. Huwag lang basta-basta ding pumasok-pasok na ibang bansa na hindi alam yung visa. At pangalawa, kapag pumasok ka ng Thailand, huwag niyo pong kalimutan yung 90 days. Marami pong nakakalimut ng 90 days. Yung 90 days ay kakaiba po sa visa. Hindi po sila parehas. Iba pa yung 90 days of stay mo here na pinaprocess every 90 days nga. 90 days nga eh. Kaya kailangan mo pong maghanap ng bahay na magbibigay sa'yo ng documents talaga. Huwag ka lang basta-bastang mag-rent lang dyan ng apartment na super mura. Kaya may mga mura at may mga mahal din na may sakto naman. Kasi yung iba hindi po nagbibigay ng house documents. Meaning nun, hindi po nagbabayad yung landlord nyo or yung may-ari ng mga bahay o apartments na tinitirahan nyo sa government nila ng tax, ganun. So, hindi sila registered as paupahan. So, hindi nyo yun magagamit for the 90 days. Eh, meron naman po sa SWD naman tumutulong. Magbabayad ka lang for the house documents. If you want, then you can message them. Makikita nila naman po sa mga FB pages. Tapos, iba po yung visa kasi yearly yung visa. Depende na. May visa kasi na 6 months lang kung merong cut-off talaga. Tapos may 1 year. Sa amin, yearly kaming nagre-renew eh. Tapos, pag ma-hire na kayo, huwag niyo muna talaga isipin yung mga bonggang problema muna. Tapos isipin niyo muna yung sarili niyo, ha? Huwag muna agad-agad na, uy, may pera na ako agad, ganito, nabongga na-overwhelm na, o gala na agad, inuna yung gala bago magpa-hire. Pa-hire muna kapag dumating ka sa Thailand, mag-apply ka ng bongga. Mag-walk-in ka, alam kong mainit, kaya stay hydrated. Magdala lagi ng tubig, mura lang po yung tubig. Tapos, kapag hindi ka pa sanay sa food, ay talagang mabibigla po kayo, lalo na sa mga hindi kumakain ng manghang. Kaya, ingat-ingat din. Sabihin nyo na lang, my pet, wag na spicy. Kasi pag sinabing nitnoy, maanghang pa din yun. Kahit konti lang or just a little, mahanghang pa din yung just a little nila dito. So, yun. Next naman ay, eto pala. May nagtatanong din kung kailangan mo ng class demonstration, ano bang kailangan kapag gusto mo mag-apply ng walk-in. Depende po yun. Ang iba kasi may agencies dito, nakita ko kasi na may sinamahan ako nag-apply sa agency sa Bangkok. Ang dun sa agency, interview, meron din silang pa-test, English test, at saka meron silang pa-class demonstration na i-video lang kasi sila na yung magpapasa sa schools. Pag agency, ganun po yung style. Tapos yung school na yung bahalang mag-contact sa agency kung pasok ka sa bangga nila. Kung ikaw yung hinahanap nila.
Tapos, may iba namang schools na direct kang mag-a-apply. Mas maganda yung direct, guys, lalo na pag 12 months yung salary. Kasi kahit summer or vacation, may sahod po na buo. At wag ninyong kalimutan, dapat yung may benefits ha. Madami pong walang insurance dito. Alam niyo naman, wala tayo sa bansa natin. O kaya kung wala kayong insurance dito, kumuha ka ng insurance sa Pilipinas, guys. Please lang. Kasi hindi natin mapagtanto kung ano mayayari sa atin, lalo na malayo ito sa mga pamilya natin po. Okay? Ingatan ang sarili. Mainit po ang Thailand. Stay hydrated talaga. Ilang beses ko na itong sinabi. Oh, nangangaral, nangangaway. Pero normal talaga yun. Mas gusto ko kasi ng taba. Praktikalan tayo dito. Kayo nagtatanong, sinasagot ko lang kayo ng tama. At saka, honest answers to. So, next naman. Ibang schools din, wala nang class demonstration. So, interview na lang. Sa interview naman, ang tip ko dyan, kung gusto niyo agad na makapasok, well, pasikatan nyo ng English no. Oy, Pilipino tayo. Hindi basta-basta mag-English, charis. Feeling magaling. Pero, ganun lang po. Pasikatan na ng vocabs, tapos, dapat super magalang kayo dito sa Thailand, guys. They actually don't care how smart you are. They actually care how you respect them. Kung ka po ka marespeto na tao. Kasi dito sa kanila, number one, they're so respectful, disciplined. Well, pagpasok mo naman sa classroom, madami ding batang hindi disiplinado. Normal lang yun. Kasi may iba't iba talagang problema sa classroom. Oo. Pero pag sa tao kasi dito sa Thailand, kahit saan ka man pumunta, they always pay respect talaga ha. Tapos kahit, lalo na ikaw as a foreigner, tayo, well, sampid lang tayo sa bansa nila, tayo po dapat yung maunang rumispeto. So, kahit na naiinis ka na or hindi na kasi yung pinapoproseso mo, kung pumunta ka man ng kahit anong offices or kahit saan, please, hinaan mo pa din yung boses mo, huwag kang maunang mangaway or taasan yung boses, tapos laging mapakumbaba. Lalo na kung nag-a-apply ka po. Pakumbaba talaga. Yun yung pinaka-importante. Attitude, yung tinitignan nila, and always smile. Because they always see you na, uy, hard ko na to kasi parang mas madaling pakisamahan. Gusto nila ng ganun. Kasi ayaw po ng mga Thai na toxic kasi sila mismo. Charis. Kasi nga, funny. Kasi nga sila mismo, ayaw po nila yung napag-uusapan. Pero sila, mahilig silang mag-uusap ng ibang tao. Oo. Pero normal sa kanila yun. At huwag niyo po silang prangkahan na ayaw po nila yung, anong term nun? Nung dinidiretso mo sila kapag narinig mo mang pinag-usapan kanila or pag may narinig kang hindi maganda, wag. Kausapin mo ba din sila ng mahinahon? Ganon. Kasi pwede ka din po nila may baliktad. Okay? Tapos kung may mga problema po, please lang, do not trust anybody. Trust yourself. Kaya wag din pong gayahin yung, kasi nga ginagawa niya din eh. Kung alam mong hindi tama, bobo ka ba? Ba't mo naman gagayahin? Wag mong gayahin kung hindi tama. Ganon lang po. Isipin mo pa din na may tama at may mali. Kung alam mong mali, wag mong gayahin. Doon ka palagi sa tama, okay? Kasi nasa ibang bansa ka. Trust yourself. Oh, yan lang. Share ka lang. Hindi pa ako galit. Ganun na po talaga ako magsalita. Well, Beast Duck Girl. This is Queen from the city of Golden Friendship. Cagayan de Oro City. Bye. Ingat po.